Hello po, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Saan man sulok ng mundo, isang mapagpalang araw po sa inyo. Welcome po sa ating prayer and fasting for the nation po. No? Season 29 na po pala tayo. At ang ating tema ay Awesome is our God. Pero bago po tayo magsimula, tayo po yung manalangin po muna. Lord, thank you po Lord God sa araw po na ito, Panginoon. Kami po nagkapasalamat, Panginoon, dahil muli, Panginoon, na binigyan niyo po kami ng kalakasan, binigyan niyo po kami ng magandang kalusugan, Panginoon. At Lord, lagi niyo po kaming iniingatan, Lord. Maraming salamat, Lord God. Lord, sa araw po na ito, Lord God, bigyan niyo po ako ng karunungan at kaalaman, Panginoon. At Lord, ikaw po yung mangusap sa bawat isa, Panginoon, na manonood, Panginoon. At Lord, kayo po ang manguna, Lord God, sa araw na ito. Ikaw lamang ang makita, Lord, sa buhay ko at wala na pong iba, Lord God. Lord God, bigyan niyo rin po, Panginoon, ng mga manonood, Panginoon, ng karunungan at kaalaman, Panginoon, upang maintindihan ang iyong salita, O Diyos. Ito lang ang sabi lang, sa tayong Panginoon Jesus. Amen. So, ang verse po natin for tonight is Roma chapter 13, verse 4. Sinabi po rito, sila'y mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo, ngunit kung gumawa ka ng masama, dapat kang matakot. Dahil sila'y may kapangyarihang magparusa, sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. So, babasahin ko po muna yung verse, yung chapter po na ito. Patungkol po kasi ito sa ating pamahalaan. Paggalang po sa pamahalaan. Sabi po rito, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos, at sila'y paparusahan. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at paparangalan ka nila. Ang gusto lang po sabihin ng Lord dito sa verse na ito, na yung pamahalaan natin, kailangan natin silang sundin. Diba? Kasi si Lord nagbigay dun eh. Si Lord ang nag-assign dun. Si Lord yung naglagay ron sa kanila. Kaya nga, kung mapapansin po natin, no, na ang lahat ng bagay talaga may purpose ang Panginoon. Hindi man natin alam yung plano ng Lord, pero may maganda siyang plano para sa atin. Ang gusto lang po sabihin ng Lord dito, na kailangan natin i-submit o ipasakop yung sarili natin sa pamahalaan. Kasi kadalasan marami po sa ating mga Kristiyano na, for example, ayaw natin dun sa isang presidente dahil hindi natin nagustuhan yung plataforma nila, dahil panay salita lang sila, di ba? Kumbaga, panay mabubulaklak na salita lang yung mga tumatakbong presidente, di ba? Pero anong mas magandang gawin po, no? Ang mas magandang gawin po na ipag-pray na lang po natin yung gusto nating maging presidente, di ba? Pag-pray po muna natin sa Lord yung gusto nating ma-assign sa mga pamahalaan natin, sa governments, di ba? Yung mga naglilingkod doon sa gobyerno, kailangan natin sila ipanalangin. 'Di ba? Ang sabi nga rito, 'di ba po, no? Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. So ibig sabihin po, kahit sa Biblia po sinabi po 'yan, no? Na kailangan nating magpasakop sa ating pamahalaan. Kasi marami nga po sa atin, dahil hindi natin gusto yung na iloklok, gumagawa tayo ng masama. Kumbaga, ginagawa natin yung gusto natin, 'di ba? Kahit mali na. Pero sabi ng Lord doon, 'di ba? Sabi ng Lord,
Um, Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot, 'di ba? Dapat ka talagang matakot kasi yung yung ginagawa mong hindi tama ay hindi nalulugod ang Panginoon sa iyo, 'di ba? Sab Sabi rin dito, 'di ba, 'no? Filled by God himself for his purposes. Ibig sabihin, um, dinesign na ng Lord 'yun. Kumbaga, nilagay na ng Lord yung mga tao na 'yun, na ating pamahalaan, kasi may purpose siya kung bakit niya nilagay doon. For example, si ano nga po, ang ating presidente na si Bongbong Marcos, may purpose ang Lord kaya kung bakit siya naging presidente po natin. Kaya, tayo pong mga Kristiyano, galangin po natin yung mga tinakda ng Panginoon. At sabi po rito, 'no, kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos at sila'y paparusahan. So, ibig sabihin po, kung tayo po ay di sang-ayon sa kanila, sa mga sinasabi nila, ang sabi po rito, 'no, sila'y paparusahan. So, ibig sabihin po, kailangan nga po natin silang galangin at ipag-pray din po natin sila. Kahit na hindi man natin sila nakakasama or hindi man natin sila ganun kalapit, ipag-pray po natin yung mga iniluklok ng Diyos. Kasi may purpose nga siya kung bakit niya inilagay po ron. Kaya nga po sabi rin po dito sa Bible, sabi nga po, kaya nga dapat kayong pasakop sa kanila, hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alang-alang na rin sa inyong budhi. Iyan din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos, at ito ang kanilang tungkulin. Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya. Magbayad kayo sa mga dapat bayaran at magbigay kayo ng buwis sa dapat buwisan. Igalang nyo ang dapat igalang at parangalan nyo ang dapat parangalan. So, sa madaling salita po, 'no, tayo po'y sumunod. I-obey po natin yung mga nasa pamahalaan po. Pero hindi ko naman po sinasabing i-obey po natin kahit mali yung mga ginagawa nila. For example, katulad po ng mga corruption, 'di ba? Kung mapapansin natin, maraming corruption na nangyayari, 'di ba, sa ating bansa. Hindi lang naman sa bansa natin, kumbaga sa lahat ng bansa, ay yung kadalasang problema nila. Pero ang number one talaga sa Pilipinas, 'di ba? Kaya kung mapapansin po natin, 'no, ganun na yung patakaran na umiikot sa kanila. Yung merong nangyayaring pagnanakaw sa pera, pagnanakaw ng pera ng bayan, merong mga issue na meron silang project, kailangan nila ng pondo na malaki, pero ang totoo namang pondo lang talaga ay hindi naman kailangan ganun kalaki yung pera na kailangan nila, 'di ba? Kumbaga, kaya sinasabi nilang malaki yung kailangan nila, doon na sila kukuha yung ng ng mga pera ng mga taong bayan, 'di ba? Kaya kung mapapansin po natin, sobrang daming problema po talaga sa ating pamahalaan. Pero bakit ganoon pa rin? Sinabi pa rin ng Lord na kailangan pa rin natin silang igalang, 'di ba? May purpose, ibig sabihin may purpose talaga. May purpose yung paglagay ng Panginoon sa kanila. Siguro tinuturuan din tayo ng Lord na ipanalangin sila, 'di ba? Ang prayer lang naman yung ang magbabago sa buhay nila, 'di ba? Wala namang imposible sa Panginoon, 'di ba? Kung tayo mananalangin, tayo ay magsama-samang manalangin at ipanalangin natin sila, 'di ba? Sabi dito, 'di ba? Ayun po, 'no? Malinaw na sinabi ng Panginoon, ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot.
Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at parangalan kanila. So, ibig sabihin, bilang tayong mga Kristiyano po, gawin po natin yung tama. Katulad na sa panahon po natin ngayon, magbobotohan na naman po. Magkakaroon na naman ng paghalal sa mga bawat barangay. Piliin po natin yung i-guide po tayo sa tama at yung tutulungan tayo para makaahon sa ating buhay, para makalakad dun sa tamang daanan, di ba? Piliin po natin yung deserve na mamumuno sa atin. Mararamdaman naman po natin yan eh. Siyempre, ngayon po, gaya na malapit na maghalalan po, no? Meron nang magbibigay dyan ng mga tracts na iboto nyo kami kasi kapag binoto nyo kami, magkakaroon kayo ng bahay. Di ba? May mga ganyan po, no? Pag binoto nyo kami, lahat ng daan dyan na lubak-lubak, di ba? Papatag namin yan, di ba? Yung mga ganong mga plataforma nila na kapag binoto nyo kami, giginhawa yung pamayanan natin sa lugar na ito. Magkakaroon ng maraming mga program, na magagandang program, di ba? Marami pong magsasabi na about sa kanila na maganda, di ba? Kumbaga, mapapamangha tayo sa kanila. Kumbaga, makakasang-ayon tayo sa mga gusto nilang gawin na plataforma. Kaya, mag-ingat po tayo sa mga ganong mga tao na nagsasabi po na yun sa atin. Pero kung mapapansin po natin, no, na God is awesome pa rin, no? Kamangha-mangha pa rin yung mga ginawa ng Diyos sa pamahalaan natin. Katulad nung mga panahon ng pandemic, di ba? Na inassign niya yung presidente si Duterte, di ba? Si Rodrigo Duterte. Kahit na ganun yung presidente na yun, palamura, nagkasabi ng mga bad words, di ba? Pero yung pagkilos ng Panginoon dahil sa mga panalangin natin at sa mga sama-sama nating pagpupray about sa presidente natin na yung kalooban ng Diyos yung nawa mangyari, di ba? Kumbaga, napakabuti ng Diyos sa panahon na iyon, ang pandemic na yun. Kung hindi siguro po si Duterte yung inassign po nun, no? Hindi siguro yung mga taong wala talagang pera, yung mga taong wala talagang trabaho, hindi mabibiyayaan, di ba? Hindi mabibiyayaan ng mga katulad ng mga bigay ng gobyerno, di ba? Kumbaga, ang Diyos pa rin talaga yung gumawa ng paraan para makaahon yung Pilipinas at yung mga ibang bansa, 'di ba? Sa pandemic na nangyari sa atin nung nakaraang taon. Kung mapapansin niyo po, no, 'di ba? Napakabuti pa rin ng Diyos kasi hindi siya nagpapabaya talaga. At ang Diyos talaga, yung plano niya, hindi natin malalaman. Kumbaga, yung plano ng Panginoon sobrang lawak. Kung yung plano natin ito lang, yung plano ng Diyos sobrang lawak talaga. Hindi masukat-sukat. Kaya wag nating disobey yung inilagay ng Panginoon para sa ating pamahalaan. Diba? At isang paalala lang rin po, no, na dahil nga sa darating na botohan na naman po, piliin po natin yung tama. Piliin po natin yung gumawa ng mabuti. Sabi nga, di ba? Sabi nga po rito sa verse natin kanina,
Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot, 'di ba? Kasi yung mga ginagawa mong masama, hindi nalulugod ang Panginoon. Nalulungkot ang Lord para sa'yo kung gagawin mo yung mga bagay na hindi naman na makakalugod sa Panginoon, 'di ba? Kaya ang gusto lang rin po sabihin sa atin ng Lord dito sa verse na ito, igalang natin yung dapat igalang, 'di ba po? Parangalan po natin yung dapat parangalan. Katulad ng Panginoon, parangalan natin ang Panginoon kasi siya ang may hawak ng lahat. Siya lang yung nakakaalam sa mangyayari sa mundo, 'di ba po, no? Kaya kung gaya po na sa panahon natin ngayon na maraming nangyayari sa iba't ibang bansa katulad dun sa Israel at sa Hamas, 'di ba po? Kung mapapansin po natin, napakabuti pa rin ng Diyos kasi hindi tayo nakakadanas ng ganong mga pagsubok sa ating bansa, 'di ba po? Kung mapapansin niyo, maraming mga namatay, maraming mga pumapatay, 'di ba? Maraming mga bata na namamatay, maraming mga pamilyang nawalan ng pamilya, 'di ba? Dahil nga doon sa nangyari. Alam niyo po kung bakit? Kasi yung Hamas na 'yon, yung mga rebelde doon, 'di ba? Hindi nila ginalang yung mga iniluklok ng Diyos. Kumbaga nagrebelde sila. Katulad nga po noon, 'di ba? Sabi po ron, 'di ba? Ang gumawa lamang ng masama ay dapat matakot, 'di ba? Tapos ang sabi po rito, no? Kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Itinakda ng Lord 'yun eh. Kaya ganun na lang 'yung nangyari sa kanila sa bansang Israel, 'di ba? Kaya kung hindi po tayo susunod sa pamahalaan natin, sa iniloklok ng Panginoon sa atin, maaaring ganun ang mangyari po sa atin. Magkaroon ng kaguluhan. Kaya sama rin po natin sa prayer 'yun, yung bansang Israel, no? Na magkaroon na muli ng kapayapaan at magkaroon ng katiwasayan sa bansang iyon, 'di ba? Mapuksa yung mga masasama, kundi ang mabuti lang yung manaig. Kaya dapat lang po tayong manalangin po talaga. Ang ating sandata lamang po talaga ay prayer. Kasi si Lord ang bahala sa atin. Basta't manalig lang tayo magtiwala sa Kanya ng buong puso, ng buong lakas, at buong kaluluwa natin. Kay Lord natin iasa. Kasi mabait ang Diyos, hindi nagpapabaya, 'di ba po? Kaya ayun po kapatid, no? Dito na lamang po magkatapos ang aking devotion, di ba po? Basta't wag lang po nating kalimutan na ipag-pray natin ang pamahalaan po natin. Kung gusto po natin ng magandang pamahalaan, gusto nating magandang takbo ng bansa natin, simulan din po natin sa sarili natin. Ayun po talaga ang pinakamahalagang at epektibo na pagbabago para sa ating bansa. Yun para sa sarili din natin. Baguhin po natin yung sarili natin, baguhin po natin yung mindset natin. At magiging matiwasay ang lahat. Ano po? Tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat, Lord God, sa araw na ito, Panginoon, dahil tinuruan mo po kami, Panginoon. At Lord, tinuro mo sa amin, Panginoon, na igalang po namin, Lord God, yung aming pamahalaan, Panginoon, sa inasay nyo, Panginoon. Lord, tulungan nyo rin po ang bawat isa, Panginoon, na masunod po namin yung kalooban mo, O Diyos, para sa bansang ito, para sa pamayanan na kinalalagyan po namin, Panginoon. Lord God, sa bansang Israel din, Panginoon, pinapanalangin namin, Lord, yung peace, Panginoon, may Lord magkaroon na ng
kaginhawaan po roon, Lord, at Lord, matapos na yung mga labanan po doon, O Diyos. Lord, alam ko po na may purpose ka, Panginoon, sa bansang iyon, Panginoon. Kayo na po ang bahala sa kanila at mag-ingat sa bawat isa na naroroon, Panginoon. Lord God, maraming salamat, Lord God, sa araw na ito, Panginoon. Dahil, Lord, binuksan mo na naman po ang aming puso, Panginoon, para papasukin ka sa buhay namin, Panginoon. Naway, Lord God, kayo po rin ang mag-ingat sa bansang Pilipinas at kayo na rin po ang mag-guide sa bawat isa, Panginoon. Thank you, Lord God, sa iyo lamang po namin binabalik lahat ng papuri, pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat muli po. Thank you po. God bless po.